Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, good morning. Oh. Ano ba yan? Nakasimangot o giniginaw? Dapat masaya tayo. Kaya lang marami po ngayon na wala dahil yung iba may mga sakit. Iba po ay so sana po ay meron po tayong magandang dahilan. Pwede po ba tayo po muna ay bago magsimula, manalangin po tayo para sa bansang Israel. Sige po tayo tumayo. Idalangin po natin ang kapayapaan at ang proteksyon ng Panginoon. Sige po tayo po ay magkaroon ng kapayapaan maging sa ating mundo. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa araw na ito at dalangin po namin, Lord, salamat sa araw ng pagsamba na pinakalob mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat ito ay biyaya mo sa amin na kami merong kalakasan at patuloy na kami makakaharap sa iyo, O Diyos. Ang dalangin po namin, Lord, patuloy po ang kapayapaan sa iyong bayang Israel, ang iyong proteksyon lalo po ngayon sa umigting na giyera sa Middle East, O God. Lord, dalangin po namin ang iyong paghipo sa bawat isa, sa lahat ng mga kapatid, sa buong mundo, O Diyos. Maging kami, Panginoon, na ngayon ay nagdaraos dito sa Pilipinas ng gawain mula umaga hanggang hapon, O Diyos, hanggang gabi. Ingatan mo kami at pagpalain. Ama, maraming salamat, O Diyos. At sa araw na ito, Panginoon, dalahin po namin. Kami samahan mo, O Diyos. Lord, sa mga kapatid na may mga karamdaman, sa po sila roon, yung po ay nasa ospital, tulungan mo po kami, kahabagan mo po kami, Panginoon. Ang dalahin po namin ang iyong paghipo, ang iyong kalakasan, ang iyong pag-ibig, ang iyong proteksyon, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa araw din ito, O Diyos, Lord, dalahin po namin, buksan mo ang aming mga tengang espiritual, ang aming mga matang espiritual, makita ka namin, marinig ka namin, O Diyos. At sa aming buhay, Panginoon, Lord, ikaw po ay maluwalhati. Masunod namin ang iyong kalooban, hindi ang aming kalooban, O Diyos. Ama, maraming salamat. Purihin ka po, Diyos. Gamitin mo lang po ako na ilingkod. Bigyan po ako ng tamang panalita, tamang kaisipan at tamang puso. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, sige po, makaupo na po tayo. So nakakatuwa dahil hindi po tayo natutuwa dahil nga po lumihis nga po ng bagyo yung bagyo. Bagamat sobra po ang pinsala ng nangyari po sa Batanes. Nakita po natin sa TV, sa balita na talagang hindi nila inaasahan. At maraming hindi inaasahan, ngayon nga po sabi sa Taiwan, hindi nga daw po malaman kung yung bagyo ay aalis o babalik sa Pilipinas. So, parang kakaiba na po ang nangyayari. Sana po ay maging bukas po tayo sa katotohanan na panahon natin ngayon na hindi natin alam kung anong mangyayari. Maging ang ating gobyerno, so sana po ay nakikinig kayo ng balita. So, nagbibigay po ng pahiwatig at babala ang ating gobyerno. Kapag umitig po ang giyera sa Middle East, ay possible po ay yan manda po ang bansa natin dahil marami pong mga bagay na mangyayari. Alin po, yung pagtaas ng mga bilihin. Kaya nga po, gobyerno po ang nagsabi. Kaya nga po mga kapatid, minsan marami sa atin ay nakatutok sa mga personal na hangarin, mga kanyang gustuhin. Actually, hindi naman masama. Kaya lang po, tayo po ay nasa spiritual na ngayon. Tayo po ay spiritual na. Kung tayo tunay na Kristiyano, dapat naintindihan natin kung ano po at bakit tayo sumasamba, bakit tayo nanalangin, bakit napakahalaga ang panalangin. Hindi po tayo nanalangin para po mapigilan ang lahat ng bagay, kundi yan po inutos ng Diyos. Kasi po kung di tayo nanalangin, baka dumating po yung mahigpit na pagsubok na nakasulat sa Biblia, hindi tayo handa. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba? Nung siya po ay bago pa ako sa krus, di ba sabi nga, manalangin kayo. Magbantay kayo at manalangin. Sapagkat nakahandang espiritu pero mahina ang laman. Manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. Bakit? Kasi pagdating ng mga mahigpit na pagsubok, nakasulat sa Biblia, kaya ba natin pigilan yung giyera? Hello? Nakasulat sa Bible yan.
At ang Israel po ang epicenter, kumbaga sa lindol, nakasentro po ang kasaysayan ng Biblia at ang mangyayari sa huling panahon, nakasulat sa Biblia, ay makikita po at manggagaling sa Israel. Kaya napakahalaga po sa panahon natin ngayon, maging totoo na po tayo. Ano ba ang dapat natin gawin? Ano ba magagawa natin, di ba? Ano ba magagawa natin sa giyera? Wala. Manalangin. Nakasulat sa Bible yan. Manalangin kayong palagi. Walang patid. Kasi po, dapat ang kalooban ng Diyos ang masunod natin, hindi ang kalooban ng tao. Pwede ba sabi, Lord, in Jesus' name, yung bagyo na yan. So, actually, maganda nga dahil lumilihis ang bagyo. Tingnan nyo, kung ang bagyo po ay pinatama sa sentro ng Luzon, handa ba tayo? Kasi po ako ay ilang bagyo na po nung kabataan ko na nabakbak po ang una nabali po sa tabing bahay namin ang puno ng niyog o buko. Puno ng niyog naputol. Naputol po hindi po yung nabunot. Naputol po siya at binaksangan po yung bubong namin. Pangalawa, bagyo ay naranasan namin nabakbak yung aming bubungan. Medyo bato na po ang bahay namin. At tumatakbo po kami sa kapitbahay. At lahat po ng mga punong kahoy sa amin, dati sa baryo po namin, maaga pa lang po, alas 4, ay madilim na po. Bakit po? Dahil ang mga puno po sa amin nakatayo, puro manggahan. Malaking mangga. Pero nung bumagyo, napakalakas, lahat po halos ng mga puno sa amin ay nagtumbahan. Kaya pag nakakita kayo sa aming baryo ng puno na nakatumba at nakahiga, na buhay pa nga ngayon, 100 years na po yun, mahigit. Ako po may punong mangga sa amin, kaedad ko. Kaedad ko po. Kasi nung po yun nang ako naging bata na ay bagong sibo lang po siya. Kaya po yun ay sabi ko, sabi ko sa mga anak ko, iyan ay kababata ko. Bata, malaki po, malaking puno. At nga, pinuputulan nga po dahil delikado. Kasi nga po, pag bumagyo, may katabing bahay. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na meron po tayong alam bilang Kristiyano. At ito po yung problema ngayon. Pag sinabing kalooban ng Diyos ang masunod, iyan po ang nakakalimutan ng marami. Kaya nga po napakahalaga na ang pagsamba natin ay ito po ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kaya nga sabi ng Hebreo, huwag niyong kakalimutan ng pagdalo sa pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, lalo na ngayong nakita natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Actually, pag-aralan po natin ay tungkol po sa Matthew chapter 6. Okay. Matthew chapter 6. So, paltahin ko muna. Matthew chapter 6, verse 9 to 10. Ayan. Okay, kung nariyan na po kayo, 6, 9 to 10. Ayan. Okay. Ito po yung panalangin na itinuturo ng ating Panginoon. Pero kunin po natin ang version. Ang sabi po dito, yung ibang ilang verse po, sa 9 to 10. Sabi dito ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, ganito kayo manalangin. Ama, naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, ito po ay portion lamang. Bagamat na kung natandaan po niyo yung sermon po ni Brother Jojo, ito po ay pinaliwanag niya, di ba? Yung importance of prayer. So, kung kayo po itatanungin ko ngayon, ano po yung title ng sermon nung nakaraang linggo? Kaya nga po, kung minsan yung kalooban ng Diyos, hindi ko po alam kung alam po natin o tayo po sumusunod. Sino po nakakaalam? Pastor, di ba alam? Ang alam ko, with Christ, like Christ, di ba? Live, walk with Christ and like Christ.
So, pasabat mo na laman. Kasi po meron tayong record. Ang tanong dito, sino po sa inyo ang inuulit ang record o nakikinig ng record o wala talagang passive lang, walang pakialam. Alam mo ba, ang isang tao po na nauuhaw sa salita ng Diyos, hindi siya pipigil, hindi siya mapipigil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi po yun po yung buhay niya. Yun po kasi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, ang title po ng ating pag-usapan ngayon ay Follow the God's Will. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Minsan akala natin yung kalooban natin, basta ako sumasamba, okay, nakasunod ako sa kalooban ng Diyos. Yan. Basta ako nagbibigay ng tithes. So, marami tayong iniisip na kung minsan akala natin, nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pero minsan, hindi lang minsan, madalas, nakakaligtaan natin, marami pala tayong pagkukulang. Yun po ang mahirap sa tao, yung makakaligtaan niya o makakalimutan niya, meron siyang problema. So, kala ng iba ay ano man ang ginagawa, ako naman ay naglilingkod sa Panginoon. So, hindi po batayan kung ano po yung ginagawa. Ang tanong po, yung nakasulat ba sa Bible, ito ba ay nagawa mo? Kasi pwede po tayong makigaya, pwede tayong sumama, pwede tayong gawin ng isang bagay. So, lahat naman nakasulat sa Bible ay mabuti yan eh. Di ba? Sa kabutihan yan. Pero kung ang ginagawa mo ay hindi mo nadinig sa Diyos at hindi ito dinesire ng puso mo at binigay sa iyo, pwede ba yung pastor? Kasi nakasulat sa Bible, ang Diyos ang gumagawa sa loob nyo upang naisin nyo, i-design nyo na magawa ang kalooban ng Diyos. Pilipos chapter 2 verse 13. Yan ang madalas sinasabi ni Pastor dito. Di ba? Pastor Ben, kung naalala nyo. Kaya nga po, doon po ako namulat, nung ako po ay bata pang mananampalataya, sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi po uhaw ako. Sa dami kasi ng naranasan ko. Siguro nga, kakulangan ng experience sa buhay. Pero kailangan ba maranasan mo pa yung maraming mga pagkakamali bago ka magseryoso. Di ba? Bagay, ganun tayo ng mga tao, di ba? Sa kasaysayan, sa mga teleserye, saan man, kaya naman nagtapakatino ang isang tao dahil nga sawa na siya eh. Merong iba naman talaga nagpakasama na, nakasulat din sa Bible yan, magpapakasama pa. Pero saan ba tayo ngayon? Kristiyano tayo. Follow the God's will. Una, desire in your heart to do the will of God. Ano po ba yung desire ng ating puso? Gusto ko makatapos ng pag-aaral, gusto ko mahango sa kahirapan ng aking mga magulang, gusto ko maabot ng ganito, gusto ko makabili ng ganito, lahat ng bagay, makapunta ko kung saan, at bago man lang ako tumanda, lahat ng bagay ay maabot ko. Pero doon sa ating mga dinanais sa buhay, kasama ba ang paglilingkod sa Diyos? Naisip mo sa iyong puso ang magawa ang kalooban ng Diyos. So napakahalaga po yun. Ito pong topic na ito ay madalas ay sinasabi nga po ng mga nag-aaral, minsan nakakalimutan natin, lalo na yung repentance. Hindi na nagiging sikat sa atin ang repentance. Kasi kung minsan niisip natin parang wala naman tayong kasalanan. Alam niyo mga kapatid, pag gumagawa ka ng isang bagay na hindi inutos sa iyo, hello? Malaki pong kasalanan yon. Kaya yung pananalangin po, alam nyo, hindi mo mananalangin, hindi ka nanalangin, kasalanan yan. Pastor, mas masyado ka naman. Nakasulat siya sa Bible. Kaya nga pag ikaw hindi nanalangin, ibig sabihin, anong relasyon mo sa Panginoon? Minsan, ating kino-quote lagi yung 37 ng awit, di ba? Delight yourself to the Lord, and He will give you the desire of your heart. Sa Tagalog yun, di ba? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo yung makakantan. Gusto natin laging quote yun eh. Pero marami sa atin ay nagbibigo. Marami sa atin ay hindi po gulo ang buhay. At kung minsan nanghihina at kung minsan naghahanap pa at ang hinahanap nila, hindi po, di ba ang hinahanap nila yung lugar.
o pastor na madidinig nila na makikiliti siya. Pero ang mga kapatid, dapat ang pakinggan natin, hindi po ang tao, pero kami mga pastor, ginagamit lamang. Maliban na lang po, kung ang tinuturo ng isang pastor, kaya nga po nakakaroon ng kapagaguluhan. Sa church, pag sinabing church, merong universal church, merong local church. Tayo po, local church. Bawat tinalaga. Sa pagtuturo po ng salita ng Diyos, maraming kaguluhan, nalilito ang marami. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Kasi nga po, may ginagawa dito. Kasi bawat church, meron pong inuutos. Bakit itong ginagawa niya? Busy sila sa body of Christ. Bakit po? Iyon po ang napakahalaga. Kasi matakbuhan mo kung anong pinagagawa sa iyo. Ngayon, ano ba pinagagawa sa iyo? Kaya nga po, meron po isang librong maliit na pinamimigay po yung Philippine Bible Society. Ewan ko po kung nabigyan kayo noon. Yung Beyond the Possible. Beyond to the Possible. Yung pong, kasi ang pinano niya, yung pagbibigay, yung yaman, yung kayamanan. Napakayaman tao yon, lahat ng, masasabi na sa buong mundo na, kasama na sila. Pero dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, iniwanan nila ang yaman. Ginamit nila yung kayamanan para maraming tao makakilala sa Panginoon sa bansa na malayo sa kanilang bansa. Bansa dito sa Asia. Pag sinabing dito sa Asia, karamihan dito ay mga developing country. Yan, hindi maunlad na bansa. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, maging gising po tayo. Ang nangyayari ngayon, giyera po sa Middle East, malaking epekto po sa atin yan. Gobyerno na po ang nagsabi, si Recton, di ba? Siya ang ating economic possible tataas sa mga bilihin. Bakit po? Kasi yung langis saan tayo kumukuha. Di ba? Tapos mga OFW natin, paano na? Ngayon, kaya mga kapatid, hindi ko po sinasabing maging makasimangot kayo, hindi na kayo maging masaya. Kaya lang kung wala pong pagtutuwid sa atin, para bang yung kalooban ng Diyos, hindi na natin makita. Ang nakikita lang natin, masaya ako ngayon, pupunta ako mamaya, may birthday, mamaya, pupunta kami sa mall, may lakad kami. Ay, naku, ganda nung nakita ko. Wow, sexy. Yung ganyan. Crush ko yun. Minsan, di ba, yan mga kalooban ng laman. Mga kalaman, yan ang laging iniisip natin mga tao. Mga tao, tayo. Hindi ko exempted ako. Pati lahat tayo. Madalas iniisip natin sa bawat araw, yung masarap sa atin. Yung kalooban natin na masunod. Tama. Sana makabili ko ng ganito. Naku, ganda ng damit na yun. Sana yung sapatos ni Sister God, sana makabili na ako ng ganon. Di ba? Kung saan tayo nakatingin. Pero kung titingnan natin ng Bible, minsan, ano ba yung sinabi ni Pastor? Kaya minsan, baka mamaya, yung preaching ni Pastor Jello, kung tanungin tayo at meron tayong test ngayon, sino kaya makakapasa? Point 1, point 2, point 3. Hello? Paano ka ang Panginoon na ganyan ang gagawin sa atin? Tapos ipagtatanungin ka, ano ba nangyari doon sa sa abot kamay ang Hello? Lahat ng detalye. Ito yan. Pagdating sa ano ba nangyari nung si Isaac ay Hello? Sabi, Pastor, masakit naman yata ikaw magsalita. Hindi nga masakit eh. Mababaw pa nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid eh. Hello? Pero mga kapatid, hindi po tayo nagbibiruan. Follow the God's will. Desire in your heart to do the will of God. Kasi po, ikaw po ang magsasuffer. At higit sa lahat, madadamay pati pamilya mo. Madadamay ang kabuhayan mo. Madadamay ang kinabukasan mo. Bakit po? Basahin niyo ang Old Testament. Halimbawa lang po, hindi po nakasulat dyan, pero po sa Genesis 24 o 25, ayan. So, ayan. I-share ko po ito sa amin nung ako po ay, ayan. So, ayan, nawala yata yung aking sasabihin. Ito. Sa 24, ayan, 25,
Ayan, dito. Kasi po ang term doon, si Isaac ay pinagpala ng Diyos. Pagkapalain kita, sabi ni Yahweh, dahil ang iyong amang si Abraham ay naging tapat sa akin at sumunod sa aking kalooban. So, yun po ang term doon. Yun po ang term doon. So, actually, hindi ko kasi nakalista dyan, pero yun po ay nandito sa Genesis. At ang sabi nga ay, pagpapalain kita, sabi si kay Isaac, pagpapalain kita, ito, sa verse 26 verse 5. Tama. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, yung ama po ni Isaac, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Hindi ba pastor hindi ba tayo sa biyaya lamang dahil kay Jesus Christ tayo? Pero yung pagpapala po, nadadamay po. Iba po yung kaligtasan. Yung kaligtasan po, hindi po pwedeng pamana ng mga magulang. Tama. Hindi po natin pwedeng sabihin natin, ay gumanda ang buhay ng aking mga anak. Tapos ikaw magulang, hindi ka nagmusunod sa kalooban ng Diyos. Never. Kasi po, kamag-anak mo siya eh. Si Lot, kasama ni Abraham, pinagpala. Tama? At yung kanyang anak mismo sa pangako, si Isaac, sinabi ni Yahweh, pagpapalain kita. Dahil si Abraham na iyong ama ay naging tapat at sumunod sa kalooban ko. Amen? Kaya yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, design natin. Bakit? Ang daming pangako. Huwag natin katakutan yung minsan tayo makulong doon sa poverty mentality. Ano pa paano yung pastor? Kasi meron na, hindi maibigay sa Panginoon dahil baka mawalan ako. Paano kung maraming takot? Ngayong binabasa ko doon sa isang booklet, napakayaman. Pero sabi ng mga nagsasabi kayo, ano matag doon? Baser. Baser, tama, no? Yung mga, matakot ka. Huwag mo pamigay yung mga kayamanan mo, matakot ka na mawalan ka. Na ikaw ay dumating sa kawalan. Pero sinagot niya, sanay ka ako na mawalan. Dahil nagsimula kami ng wala. Hello? Sino dito ang simula na meron ng bahay at lupa nung ipinanganak? Maganda na bahay. Karamihan dito, meron na. Di ba? Pero kami, nung pinanganak kami, ang bahay namin, kawayan. Puro kawayan. Pako kawayan. Alam niyo yung mga pako ng kawayan nung araw? Walang pako nung araw. Tapos wala pang ilalim. Itaas lang. Tapos ang bahay namin may tali ng alambre. Kasi pagka yun po, nakapatong lang yan sa bato. Amen? Ganyan po ang bahay nung araw. Ng bahay namin. Hagdanan namin, kawayan. Ang batalan namin, yung batalan ng tawag doon yung kusina, nasa itaas ng bahay. Sa ilalim yung mga baboy, yung mga manok. Imagine ninyo, ganun po ang buhay namin. Kaya sanay kami sa hirap. Marunong kaming mag-ulam ng asin at saka mantika ng tuyo. Sino ba? Ngak! Sabi ng mga kabatang, ngak! Buti na lang, hindi nyo naranasan yon. Pero sana, mag-pray tayo para hindi talaga natin maranasan. Ang dami po ngayon na hindi kumakain na Pilipino. Ang dami naghihirap. Pero ang yaman ng bansa natin sa kalikasan. Desire in your heart to do the will of God. Mapalad ang taong Matthew chapter 5, sige po, doon po sa ating teksto sa unahan, sa chapter 5 verse 6 ang sabi doon, pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Sa iba po yan ay yung katwiran o yung righteousness. Pero sa atin, ito kinuha ko po, kung nakalista dyan, ang salita ng Diyos version. Okay. Mapalad ang taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mga kapatid, nagdi-desire ka lang. Actually, yung desire na yon, hindi rin manggagaling sa iyo kung alam mo yung Pilipos chapter 2 verse 13. Dahil hindi ka, ang tao kasi walang pagnanasa
Kaya lang tayo nagkaroon ng pagnanasa sa spiritual na buhay dahil sa Holy Spirit. Kaya nga, ang isang taong walang Holy Spirit, hindi kayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero pwede kang may Holy Spirit, hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil nga sa pita ng laman. Dahil ang nais ng laman lagi ay yung dati natin ginagawa, manood ng TV, mag-scroll, mag-cellphone, maghapon. Pero yung Bible, kailan nababasa? Magtanong ako sa inyo, sino nagbabasa sa inyo ng Bible? Araw-araw. Thank you. Pero hindi po ako ang dapat ninyong katakutan. Ang katakutan natin ay yung tao na nagsasabi sa Bible na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya yung ulitin ko po, ang pangyayari sa mundo, hindi natin pwedeng pigilin. In Jesus' name, lumayo ka dito sa akin. Huwag ka makagiyera sa aming bansa. Paano kung wala na nagpe-pray sa Pilipinas? Tingnan nyo, bakit nga ang mga bagyo lumalayo sa atin? Kasi ang dami nagpe-pray sa atin. Hello? Marami nagpe-pray. Kasi maraming church nakakalat sa ating bansa. Maraming mananampalataya nagpe-pray. At kaya nga po, kung hindi ka kasama, bakit naman hindi ka kasama? Busy ka ba sa maraming bagay? Ano ba yung ginagawa mo? O ginagawa mo yung layunin mo sa sarili mo? Pero hindi naman sinabi ng Biblia na wag mo nang isipin ang para sa iyo. At sabi nga ng Pilipos chapter 2, wag lamang yung sarili mong kapakanan ang isipin mo, kundi yung para sa ibang sarili, sa ibang tao. Hangarin ng Diyos para sa tao. John chapter 3 verse 16. Ano po ang sabi doon? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaysa-isa niyang anak, ang bugtong niyang anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po niyo yung hangarin ng Diyos. Iligtas ka. At verse 17, ang sabi nga, isinugo niya ang kanyang anak hindi upang hatulan ng salibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hello, ang layunan ng Diyos, iligtas ang mga taong makasalanan. Hello? Kung hindi mo yan naintindihan, sa John 3:16, hindi ka naantig. Ang ibig sabihin, matigas na ang iyong buhay. Ang buhay spiritual mo ay mayroong problema, may sakit. Sabi nga, pwede kang nakakita, pero pwedeng malabo na mata mo. Hindi po yun siguro katandaan. At least nakikita pa kayo, pero blurred lang. Pero mayroong pong sakit sa mata, di ba? Na pwedeng unting-unting lumabo ang mata mo, pero nakakita ka pa rin. Katarata. Pwedeng ganon sa buhay spiritual, nakakita ka, pero malabo na. Palabo ng palabo. Bakit? Palayo ka ng palayo sa salita ng Diyos. Hindi ka nagbabasa. At makakabasa ka lang, makarinig ka lang tuwing Sunday, dahil nagsisermon si pastor, at saka yung mga kapatid. Kaya, ano ba ang hangarin ng ating Panginoon nung nandito sa lupa? Matthew 26, verse 39. Basahin natin. Kaya napakalaga po, yung tayo po ay maging gising sa katotohanan na sinasabi sa Biblia. Ano sasabi doon? Verse 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatiri pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Mga kapatid, nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, 100% naging tao siya. Kumakain, natutulog, nauuhaw. Maniwala po kayo, nagkatawang tao ang Diyos. Pero si Diyos. At nung siya bago po ipako sa krus, naghirap ang kanyang kalooban. Iniisip niya na kung maaari yung paghihirap, sa katawan ay wag na mangyari sa kanya. Pero ano nangyari? Ibinalik niya sa Panginoon, sa Diyos, Ama, na sabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang pangyari. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, anong kalooban
ng Diyos ang iyong sinusunod. Lagi sinasabi sa Bible, napakaraming pagkakataon. Mula sa Old Testament hanggang New Testament, manalangin kayo lagi. Jeremias 33:3, manalangin kayo palagi, manalangin kayo. At ipapahay ko sa inyo mga bagay na mahiwaga at hindi nyo naunawaan. Ang dami. Prayer. At paano ka magagamit sa ministry through prayer? Prayer meeting, corporate prayer, overnight prayer, fasting and prayer. Lahat po na yan po ay magiging daan para po tayo ay lubos na magtagumpay sa lahat ng ipinaggagawa sa atin ng Panginoon. Merong general calling, merong mga general calling at may specific calling sa atin. Merong mga pastor, tinawag. May mga tinawag dito, ebanghilista. Meron dito, ang tanong, kung natandaan nyo ang preaching ni Pastor Jello, alam na ba nyo kung anong gift mo? Para masabi natin na sunod mo na ang kalooban ng Diyos. Hindi, pastor, nagluluto ako dyan eh. Hindi, pastor, saka mahasayo ako eh. Hindi, pastor, ang tanong ano pa talaga? Hindi ko sinasabing masama, sumama ka sa paghayo. Ano man tawag sa iyo? Ang tawag sa iyo, mag-decorate dito. Pero hindi nangahulog ka, nag-decorate, dito ka lang sa loob. Hahayo ka rin. Tama, general calling ang paghayo. Humayo kayo. Ipamamalita sa inyo sa buong sanlibutan ang mabuting balita sa sangkatauhan. Marcos 16:15, bago umakyat si Jesus sa langit. Kaya tandaan po natin, ano ba calling sa atin? Ano ba yung gift ko? Ang gift ko ay tumugtog. Yes, o di. Nagawa mo ang kalooban ng Diyos, tumutugtog ka. Pero, hindi nangangahulog ang buo. Tapos na ang kalooban ng Diyos. Yung general. Bilang mga anak ng Diyos, halimbawa, tumutugtog ka sa laban ng bahay, halimbawa, nilinis mo lang yung kwarto mo. Siyempre naman, linisin mo, ikaw nakatira doon sa loob ng kwarto mo Yung higaan mo, mahiya ka naman, pati nanay mo, siya na naglalabas, siya pa na nagliligpit. Sino ang gumagawa noon? Ating mo, ayaw natin kumibo. Kasi nga masakit. Paano ka pa makapaglilinis ng sala? Yung sala, general lang, ginagamit ng tao. Di ba? Yung lamesang kainan. Sino ba gumagamit yan? Nanay mo lang. Di ba? Hello? Andiyan ba kayo? Lahat tayo ay may tungkulin sa loob ng tahanan. Pero merong specific. Yan naman yung kwarto mo, ikaw maglilinis yan. Kung may CR ka, may CR mo. Para kami si Termi. May CR mo. CR ko, may CR ako. Kakatuwa kami dalawa Doon sa CR mo. Kasi may CR doon sa aming kwarto. Tapos may CR kami dito sa labas. Yung CR dito sa labas, CR ko. Nilinis ko. Sabi niya, yung CR mo. Sa pasok, ganun kami dalawa. Yabang niyo, pastor, dalawa CR niyo. Totoo po, kasi nakadesign ako. May didesign ko yan kasi marami kong iiwanan. Hindi man ako pang permanent dito, at least may maiwanan ako. At pagdating ng pagtanda ko, at least nandiyan sa kwarto, pag tatayo na lang ako, hindi na ako maglalakad ng malayo. Di ba? Di ba? May isang ganyan, di ba? Actually, binigay yan ng Panginoon. So, napupuri ako sa Panginoon kasi nasunod naman. Kaya nga mga kapatid, napakalaga. Hindi yan ang layunin ko, yung magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganito. Ang layunin ko sa buhay ko, hanggang mamatay ako makapaglingkod sa Diyos. Amen? Pero hindi ako minto sa pangangarap. Magkaroon ako ng sasakyan. Kaya nga sabi ko, yan, may inaayos kami doon na maging garahe sa likod namin. Basta bakit ganun? Bakit masama bang mangarap? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, may pangarap ka ba? Pag wala kang pangarap, walang kwenta ang buhay. Walang kwenta ang buhay pag walang pangarap. Pero kung ang pangarap mo, ngayong nakakilala sa Panginoon, ay napabayaan mo ang tungkulin mo sa Diyos at puro pangarap mo lang, iyon lang ang naging problema. Kaya nga, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Kaya nga napakaganda po yun. Pangalawa, commit yourself to follow God's will. Italaga ang iyong sarili. Ilagay mo ang iyong sarili.
Italaga mo yung sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos with faith in God. May pananampalataya sa Diyos. Hebreo chapter 11. Ayan, basahin natin. Hebreo 11, verse 6. Ang sabi doon, okay, kung nariyan na kayo, ang sabi dito, verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Anong gantimpala kaya yun? Una, yung buhay na walang hanggan. Ang pangalawa, yung kapayapaan, yung fruit of Holy Spirit. Ano pa? Ang dami. Pero meron ka ba nito? Kasi nga, ang nangyayari sa ating mga tao, hanggang hindi tayo nauuntog, hindi tayo natututo. At minsan, kapag nagkamali tayo, gumagawa pa rin tayo ng paraan para ituwid natin sarili, nakakalimutan natin maraming pangako ang Diyos. At kaya ina-allowed ng Diyos na magkaproblema tayo para tayo matuto. Minsan, yun po ay nakalimutan natin. Ang Diyos ang nakakaalam. Kaya nga po yung Jeremiah 29 verse 11, may tatak po sa puso ko yan. Dahil nung mamatay yung unang anak ko, lalaki po yung panganay namin, ano ang sabi sa akin ng Panginoon? Hindi mo na pwedeng iplano ang buhay mo, ako na magpaplano ng buhay niyo. Totoo po yan, narinig ko sa Panginoon yan. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, pwede ba mangyari sa pastor sa akin yan? Pwede. Kaya meron tayong life verse. Kaya sa sarili ko, ang pinangangalagaan ko ay hindi ako lumagpas sa kalooban ng Diyos. At marami kong pangarap sa buhay ko na isinusuko ko sa Diyos. Bakit? Dahil nadinig ko ang tinig ng Diyos. Dahil ang Diyos, pag nagsalita siya, hindi siya nagbabago. Hello? Kung siya nagbabago, ang daming bagong salita ngayon madidinig natin. Pero itong luma na ito, ang tagal. Pero siya ay buhay, manatiling buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Hello? Kung talagang gusto mo magtagumpay, marami nangangarap sa atin, tumatakbo ang araw. Di ba? Hindi natin mapipigil yan pagtanda. Nako, 25 na pala ako, wala pa akong biyanan. Paano na to? Hello? Pagtanda, pagkakasakit, kamatayan. Tandaan yan. Hindi natin maiwasan yan. Dahil darating ang araw, ang dami po. Sister Vanessa, sino sa inyo nakakaalam na kukuhanin siya ng Panginoon? Kaya ako po akong tatanungin nyo, tulungan natin yung dapat tulungan. Ngayon po, yung kasama po ni Brother Danny nasa ospital, buti na lang meron andun na po yung kamag-anak. Sino nakakaalam sa atin na may mga magulang lola, dinadalaw ba niyo yung lola niyo? Magulang niyo, dinadalaw ba niyo? Bakit, Pastor? Mawawala yan eh. Kasulat yan sa Bible, yan ang realidad. Mawawala tayo sa mundong ito. Pero mananatili lamang at mabubuhay magpakailanman ay yung tumutupad sa kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yan ang pangako ng Biblia. Ang tumutupad sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Commit yourself to follow God's will. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Ito po ang dapat natin gawin. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakapal na saksi, tanggalin natin ang anumang balakid na kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya hinalantana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Ito po yung isinare ko sa Hebreo 12 itong last Friday na overnight natin. Actually, 5 kami dito. Tinanong ko sila, sino pinatutungkulan dito ng Panginoon?
meron siyang kagalakan. Tangino. Kagalakan na matatapos na yung kanyang paghihirap sa mundong ito at pupunta na sa kaharian ng Diyos na kung saan siya nanggaling. Iyon ba yung kagalakan ni Jesus Christ? Hindi po. Ang kagalakan ni Jesus Christ, matapos siyang mamatay sa krus, ikaw ay may pag-asa makapiling niya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, makakapiling ka ng Diyos. Kung mananampalataya ka. Kaya kung babasahin niyo yung Bible, lahat ng tanong mo, nandyan na po. At kung anong gagawin mo. Kaya nga, fix your eyes on Jesus. I-fix natin, ipako natin. Pag nakapako yan, mahirap altanggalin yan eh. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, kahit sa anong ginagawa mo, kung nakapako ang paningin mo kay Jesus Christ, sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, malalayo ka sa pagkakamali. Hindi pag nakakita ka ng halimbawa, nakakita ka ng naiwanan yung cellphone, kilala mo kung nakaiwanan. Ano gagawin mo? Wala man nakakita eh. Alisin ko lang SIM card niya, pwede na. Hello? Ginagawa yan ng mga taong walang tunay na pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya nga po italaga natin ang ating sarili. Ialin natin ang ating sarili sa Diyos. Romans 12 verse 1 and 2. Hindi po tayo pwedeng makasunod sa kalooban ng Diyos kung ang sarili natin ay lagi nating nabubuhay sa atin, yung gawa ng laman. Matimbay sa atin ang gawa ng laman, yung pag-iisip, kung ano po ang gusto natin, ang gagawin natin. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Tingnan po niyo mabuti. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Kung nadadama mo na inibig ka ng Diyos at nadama mo na ikaw pinatawad ng Diyos at palatandaan at nararamdaman mo at alam mo na experience mo, kasama mo ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit, yun po yun. Kaya mo ito. Ako'y nakikiusap sa inyo. Ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalulugod sa Kanya, sa Diyos. Ang makagawa lamang nito ay ang mga taong tumanggap kay Jesus Christ ng kami katotohanan. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kailan natin gagawin yon? Araw-araw. Sa bawat saglit ng ating buhay. Anong araw ka ba sumasamba sa Diyos? Sunday lang, Pastor. Ano? Ang pagsamba araw-araw. Bawat oras. Pwede natin sambahin ng Diyos. Sa trabaho mo. Pagdating mo sa trabaho, praise the Lord, nakarating po ako dito. Sumakay ka ng tricycle, praise the Lord, nakarating ka sa pupuntahan mo. Habang ka naglalakbay, praise the Lord, nakasakay ako sa tricycle. Ginagawa ko yan. Kahit nung ako yung tatrabaho sa Manila, sakay ako ng bus, sakay yung tricycle, pray ako. Pag nasa bus ako, pray ako, Lord, salamat. Ang bus na ito ay pagpalain mo. Tapos in-enjoy ko yung nature. Ang daming baka, ang daming ganito. Ngayon, wala na, puro building na. Kasi, bakit? Kristiyano ko eh. Kilala ko, kasama ko si Lord. Kilala ko siya. Kaya ngayon, Lord Chapel, kayo dito, alam niyo yung dumarating sa akin, yung tanong na, totoo ba ako? Totoo ba tayo? O nakakalimutan natin? O naantig lang tayo pag nakita natin si Jesus kasi pinapako sa cross doon sa video. Pero yung katotohanan wala dito sa puso natin. Parang emotionally lang tayo. May emotion lang tayo. Wala talaga yung feeling lang. Pero yung talagang, kasi yung pong tunay na pananampalataya, dito po yan sa puso. Hindi po yan nawawala. At maaaring nandiyan lang yan, kaya hindi ka lumalago. Ang tawag doon, hindi ka lumalago. Dahil ayaw mo mamuhay, kinalabanan mo talaga. Meron ganyan po, nilalabanan. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, kahit nadinig niya, kailangan mag-pray. Pero tinatamad ako. Nilalabanan mo ang kalooban ng Diyos. Paano ka makakasunod sa kalooban ng Diyos? Yung prayer lang, sarili mo, hindi mapagtagumpayan. Sino magtatagumpay sa sarili mo? Ikaw, sa pamagitan ng pananampalataya. Hello? Kaya nga po, ang sabi nga po ng mga Aral chapter 12, verse 13 to 14, buksan po ninyo mabuti. Mga kapatid, gisingin natin ang ating kaisipan, ang ating puso. Tandaan nyo, nakasulat yan sa Bible, yan po ay para sa lahat. At ngayon na tayo manampalataya na, sabi nga tayo po ay kabilang na sa kanyang bayang Israel, sa kanyang bayang pinili, dahil kay Jesus Christ, dahil sa ating panampalataya. Kaya pagdating sa pangaral, lahat po nakasulat sa Bible, ay pwede po ito.
na gamitin at turuan tayo ng Panginoon. Sabi dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Buong katungkulan ng tao. Ano ba ang katungkulan ng tao? Sundin ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Amen. Kaya ngayon, kung kayo po ay hahanap sa Diyos at kayo po ay kausapin ng Diyos sa panaginip, ano po ang sasabihin natin? Anak, ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Hindi ba nyo nalalaman na bawat araw pwede kang kausapin ng Diyos? Ngayon, kinakausap ka pa ng Diyos. Pati ako. Kaya malaki po ang pananagutan natin, mga kapatid. Ang katungkulan ng tao ay ang sumunod sa kanyang mga utos. Yan ang buong katungkulan ng tao. Buong katungkulan ng tao. Buong katungkulan ng tao. Minsan ayaw nating mabingi sa salita ng Diyos. Pero bingin-bingin na tayo sa problema. Ang darating alalahanin, ang dami nga umiyak na. Iba pinipilit na lang ngumiti. Okay ka ba, Brad? Sister? Okay lang. Pero ang daming problema. Sabihin natin, tagayin problema natin. Hello? Hindi ko sinasabi maging malungkot ka. Hindi na kailangan. Kung ikaw nadidepress, kailangan mo. Hindi po yung doktor. Ang kailangan mo, isang tao nga pagkakatiwalaan. Sino po mapagkatiwalaan? Yung po mga tao malago na sa kalooban ng Diyos. Dahil ang turo ng Biblia, ang daming depression sa Bible. Si Job, namatay ang kanyang 10 anak. Sa isang araw na nawala ang kanyang kabuhayan. Ano po nangyari? Nagkaroon siya ng mula ulo hanggang paa na sugat si Job. Anong sabi ni Job? Sana hindi na ako pinanganak. Sobrang depression na dumating kay Job. Pero saan niya binulalas to? Sa Diyos. Sinisinga siya ng mga kaibigan niya. Naku, kaya nangyari yan, makasalanan ka. Pero yung Diyos, tingnan mo si Job. Nakasulat yan, sa New Testament. Dahil sa panalangin ni Job, dahil sa kanyang pagtsatsaga, bandang huli, pinagpala siya. Amen? Anong pagkapala ang hahabutin natin sa bandang huli kung hindi tayo susunod ngayon? Sinabi ng Bible yan, Galatians chapter 6, verse 7. Wag hindi natin matutuya o madadaya ang Diyos. Kung ano yung tinanim ng tao, aanihin niya to. Kung ikaw ay hindi totoo ngayon sa paglilingkod mo sa Diyos, aanihin mo yan pagtanda mo. Yung po kinakatakot ko, mga kapatid. Yung mawalan ka ng kapayapaan, nasasayang ang iyong paglilingkod. Hello? Bakit po? Bakit ko gagawin yan? Hindi, ala ka bang desire sa mga magulang mo, sa mga mahal mo sa buhay? Hello? Gusto mo yung madamay sa pagpapala, yung madali ang pagpapala. Alam po ba nyo, hindi po kami mayaman. Actually, sa buhay po namin, may kabuhayan lang kami. Nabuubos ang aming kabuhayan, ang aming pamilya. Magulo ang pamilya namin. Pero sa biyaya ng Panginoon, inayos kami. Actually, wala nga pong, konti lang nga po ang natira. May kabuhayan kaming konti. Pero hindi nangahulugang wala akong problema. Ang dami kong problema kung tatanungin niyo ako. Pero ilan silang masasabi ko sa inyo. Sumusunod ako sa kalooban ng Diyos ano man ang mangyari. Kasi alam ko, totoo yung sinabi sa Bible. Kung marami kang problema, lalo kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Iba, pag may problema, hindi mo na ako atin, ala akong pamasahe. Hirap ano? Alam mo, galing ka sa Plaridel, mula Plaridel, maglalakad ka sa layo. Pero mga kapatid, may gumagawa niyan. Natutuwa nga ako, sabi niya, alam mo, Pastor, yung aming bahay galing ng 4 kilometer ang layo sa bahay namin. Ang ginagawa ko, wala akong pera, wala akong pamasahe, nilalakad ko yun. Nilalakad niya. 4 kilometers. Makatin lang yan Sunday. Hello? Hindi po siya perpekto, pero ngayon, naranasan niya ang biyaya ng Diyos. Bakit? Pag may problema siya, inaalalayan siya ng Diyos. Hindi tayo nagtataas ng tao. Titingnan lang natin yung kanyang ginawa ng una.
Hindi nawawaglit ang mga ginawa natin nung una. Maging kasalanan natin ginagawa ngayon. Sabi sa Bible, kaya mayroong pagpalo. Hindi po tayo papupunta sa impyerno. Pag nagkasala ka ngayon sa Diyos, pagpalo ang tawag doon. Aanihin mo yung bunga ng ginawa mo. Bahagi yun ng pagpalo. Hello? Nandiyan ba kayo? Bakit, Pastor? Naranasan ko, sarili ko. Marami kong karanasan. For 1 year, nadisiplina ako. Hindi ako pwede magtumayo sa pulpito. For 1 year. Ang daming nangyari sa akin. Kaya sinishare ko sa inyo. Hindi ko sinasabing naunawaan ko kayo, kundi binababalaan ko lang kayo. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi po, totoo lang, nakikinig tayo pero ayaw natin sumunod. Ganyan po tayo mga tao. Amen? Kasi ganun naman nangyari sa akin. Minsan, papangaralan ako pero siyempre may ego tayo eh. Di ba? Kaya lang tayo susunod kapag tayo ay inaan natin yung mali natin ginawa. Pero mayroong mga tao talaga masunurin, di ba? Kaya mga kapatid, kailangan lumago tayo. Saan? Sa Espiritu. Live by the Holy Spirit. Number 3, mamuhay tayo sa patnubay ng Espiritu. Ito po yung ating tema sa loob ng isang taon. Sino po sa inyo talaga ang namumuhay? Live by the Spirit. May logo tayo niyan, di ba? Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Yun po yung naging tema natin noong nakaraang taon. Itong nakaraan, di pa tayo tapos. Galatians chapter 5, verse 15 to 16 to 17. Tingnan po nyo, basahin po nyo at balikan nyo ang sarili nyo. Tanungin natin, nakalakad ba talaga sa Espiritu? Tingnan po nyo. Hello? O inaani mo ngayon kung ano yung ginawa mo. Ito po. Okay. Ang sabi dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niya pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, ang gustuhan ng Espiritu ay laban sa kagustuhan ng laman at magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Hello? Kaya kung minsan, marami po nagtatanong, ano ba gift mo? Ano ministry mo? Hanggang ngayon, di ba, ino-open. Ngayon, ano ba yung ministry natin? Ay, gusto ko doon. Sino susunod? Sarili mo pa rin. At tinatawag ka pala para maging pastor. Pero hindi ko sinasabing masama yun. Hello? Kagustuhan mo yun, okay lang. Pastor ako, maglilinis ako dito. Nagre-repair ako. Walang problema sa akin. Pero inutos sa akin maging pastor ngayon. Hello? Nakuha nyo? Kasi doon ka po makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ang Diyos kasi, kaya nga sabi nga, tayo parang isang katawan, maraming bahagi. Hindi ka pwedeng yung tenga maging mata. Yung ilong maging mata. Yung ilong maging tenga. Hindi. May kanya-kanyang function yan. Kaya nilagay dyan. Tama? Hindi pwede po lahat ay pastor. Walang masusunod dito. Puro pastor tayo. Hoy! Puro hoy na lang. Wala nang pasunuran. Puro pastor eh. Tama? Galatians chapter 5, verse 19 to 21 versus Galatians chapter 5, verse 23. So, ano po ang sabi doon? Okay. Ano po ang sabi doon? Basahin ko po sa inyo. Ayan po. 19. Hindi may kailangang mga gawa ng laman, pagkikiyapit, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagseselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang lahabas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Paano kung gumawa ang isang taon nito, mananampalataya na? Kailangan siyang mag-repent. Iyan ang provision na ginigay ng Panginoon. Hanggang nabubuhay kami pag-asang magsisi. Pero hindi. Pag-asa lang inaasahan mo, hindi ka nagsisisi, mahirap. Maliban na lang
Dahil sa biyaya tayo maliligtas. Maliligtas ka, pero parang dadaan ka sa apoy. Ang hirap. Hindi ka masaya. Bakit? Labanan. Namumuhay ka sa laman. Hindi mo magagawa ang paglilingkod sa Diyos dahil ang laman ay binibigyan mo ng pagnanais. At gumagawa ka man, hindi nakakatulong. Nakakasira pa. Opo. Alam niyo kung bakit? May revival po ngayon. Madali po ang maghakot ng kaluluwa. Kaya lang, sino ang gagamitin? Yun ang tanong. Hello? Alam po ba niyo sa atin po sa Matimbo, may isang kabataan, kaya pag, bago po, kaya yun ang tinuruan po, may bago na naman kabataan. Alam po ba niyo, barkada. Mga barkada po sa school, kinukumbida. Kaya pag kami, di ba nakasakay kami dito, dalawa, isang teacher ng bata at saka ako, kung isa pupunta ng Matimbo. May dadaanan kami doon, isang kabataan. Tapos pag uwi namin, apat na, dalawa ng kabataan yon. Kasi meron tiga-bangkal, may tiga-taal. Dadaan-daan na lang, magkakabarkada pala yon, magkakaklase. Hello? Meron ka bang K? Tanong mo sa katabi mo, ka ba? Ano yung K? Kapitbahay, kumare, kumpare, kababaryo, kaklase, kaberks, ano pa? Ano pa? Kabiip. Pwede mong kumbidahin, di ba? Pero yung pamumbida lang, hindi natin magawa. Bakit? Dahil mayroong pagnanais ang pita ng laman. Nakakahiya eh. Baka mamaya mapahiya ako eh. Baka mamaya eh, pamamasahin ako pa siya pagpunta sa church. Hello? Saan po tayo naroon? Galatians chapter 5, verse 22. Pero ang bunga ng Espiritu ay ano? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabutihan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Kaya nga versos, Galatians 5, 19 to 21 versus Galatians 5, 22 to 23. Saan po tayo? Saan po nyo gustong lumakad? Anong kalooban ng Diyos? Mamili tayo. Bible po nagsabi niya, nang gumagawa niya na hindi makakarating sa kaharian ng langit, sino maliligtas? Kahit naman sino tayo sa atin nagkakamali. Yun nga sasabi ko sa inyo merong sa 1 Juan chapter 2, verse 11, nakalagay po doon. Kung mayroong kasalaman sa atin, mayroong tigapamagitan sa atin. Yun ang si Jesus Christ. Siya namamagitan hanggang ngayon, kahit na nakasala tayo. Huwag mo muna, pastor, sabi niya, ama, huwag mo muna silang gunawin, huwag mo muna silang parusahan. Bigyan mo natin ng pag-asa sila. Parang siguro ganun, di ba? Pero anong ginagawa natin? Kalooban ba ng Diyos ang nasusunod natin? Hindi. Gawa chapter 2, verse 38. Totoo ba yun? Sa mga baguhan, may Holy Spirit? Opo, maniwala ka. Sabi ng Gawa chapter 2. Ito po ang sabi. Gawa chapter 2, verse, 38 to 39. Gawa chapter 2. Okay? Asahin po dito. Okay, 2:39, 38 to 39. Ang sabi dito, ayan. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pagbubautismo kayo sa pangalan ni Kristo Jesus upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak sa lahat ng nasa malayo at sa bawat tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, kasama ka dyan. Kaya kung wala kang Holy Spirit, hindi ka pa ganap, hindi ka pa born again, hindi ka pa manampalataya, hindi ka maliligtas. Dahil ang Holy Spirit ang tatak natin ng katubusan natin sa huling panahon. Hello, dahil hindi natin kayang lagpasan ang pita ng laman. Hindi natin kayang labanan ng pita ng laman. Sa narinig nyo ngayon, kung kayo'y namumuhay sa laman, hindi na kayo babalik dito.
Hello? Pero kung nasa inyo ang Espiritu ng Diyos, ito po ay isang pagtutuwid sa atin, pagmamahal ng Diyos. Dahil ang Bible ay love letter ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya napakalaga po yan. Yan po ang pangako sa Ezekiel 36:26. So kung babasahin po nyo, ang sabi doon, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Yung puso nyo matigas, ay gagawin ko malambot. Pagkakalooban kayo ng Espiritu para makasunod kayo sa aking mga utos. Sa buong kautusan at kahulilan, be a real Christian. Tingnan mo yung katabi mo, totoo ka ba? Ayan, totoo ka bang Kristiyano? Hello, legit ba yan? Di ba? Meron ganyan, mga term natin, legit ba yan? Tingnan mo yung katabi mo, legit ba yan? Ayan, may bigote na nga, kamukha ng Jesus Christ eh. Hello? Tingnan mo, ano nga yun, may guhit nga yung noo eh. Kamukha ng Jesus Christ, parang mayroong koronang tinik eh. Ganun ba yun? Hello? Maging isang tunay na Kristiyano. Matthew 7:21. Ayan. Tignan po niyo, babala ito ni Jesus Christ sa atin. Kaya nga, maging gising po tayo. Ito po yung huling panahon. At tandaan niyo, paano po ang mangyayari sa buhay natin? Inaasahan ng Diyos na maraming maliligtas, pero ang kaligtasan po ay manggagaling po kay Jesus Christ. At ang gagamitin po ni Jesus Christ, yung mga taong tinatahanan ng kanyang Espiritu. Sino yon? Tayo. Ang sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, tingnan nyo, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasalanan. Hello, tingnan po nyo, ito po yung mga taong hindi tunay na mananampalataya, nagkukunwari, iba ang motibo. Hello, kaya nga po, checkin natin, ano ba ang motibo natin sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos? Makapaglingkod sa Diyos. Dahil yan po talaga ang totoo. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos, bagong buhay, para magamit tayo ng Diyos. Hindi po tayo magagamit ng Diyos kung tayo po ang nasusunod. Pero ito masasabi ko sa inyo, ano po ang nadinig nyo dito, hindi po yan mawawala. Lamang nakakalungkot. Baka po yan yung po yung gamitin sa atin para tayo ituwid sa huling panahon. Anak, paano kita pagpapalain? Ngayon, kailangan mo. Alam niyo kung bakit? Pag nag-asawa ka, hello? Pag nagkaanak ka na, pag nag-iisa ka na lang, wala ka ng magulang, wala ka ng pupuntahan, isipin mo yan. Sino pupuntahan mo? Naging binata ako. Magulo buhay ng pamilya namin. Alam mo, iniisip ko pa nag-iisa ako, paano na ako mag-aasawa ko? Lagi ako may fear, may takot. Huwag mo sabihin pag nag-iisa ka, hindi mo iniisip yan. Paano kung tumanda na ako? Paano kung iniwanan na ako ng tatay at nanay ko? Nag-iisa na lang ako. Paano? Hello? Pero ngayon, nalabanan mo nanay mo, tatay mo. Hindi mo matulungan. Bakit, Pastor? Sabi sa Bible, igalang mo ang iyong ama at ina. Mahalin mo. Huwag mo lang mamahalin higit sa Panginoon. Di ba? Pero hindi sinabi sa Bible, ibigin ang iyong ina at ama. Ang sabi lang sa Bible, ang umibig sa ina at ama sa mga anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hello? Ngayon, nasaan ang ating mga mahal sa buhay? Kaya mga kapatid, may problema ba? Saan tayo pupunta? Apakahirap po sa mundong ito. Bakit po? Ano namamayanan ngayon? Puro kasalanan. Puro ganito. Kapangyarihan. Yung mali, nagiging tama. Yung nasa katwiran, napaparusahan. Kaya ba natin yan? Pigilin. Nakasulat yan sa Bible. Hindi ko po sinasabing magtiis tayo. Hindi po. Ang tama, ang mali, mali. Sabihin na, magsalita tayo. Pero yung labanan natin, hello? Lalo kung kalaban mo, hindi mananampalataya, mananalo ka ba? Kasi hindi titigil yun, kahit mali sila, na sila ang mali. Tama.
Pero tayo mga Kristiyano, gusto natin maging tapat. Ayaw natin magsinungaling. Tama. Pero kung ikaw nagsisinungaling, hindi ka namumuhay sa spiritual. May pangarip po yun. May warning o babala ang Panginoon. Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit. Bakit po? Buksan niyo po yung 2 Korinto. Dito po tayo magtapos. 2 Korinto chapter 11. Tingnan po nyo. At i-challenge ko po kayo. 2 Korinto chapter 11. Verse 13 to 15. Ang mga iyan ay mga huwad na mga apostol, mandadayang manggagawa, at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng kanliwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Hello, tumingin kayo sa akin. Si Satanas po ay nagkukunwari. Merong darating na mga huwad na propeta. Ang dami na nga po ngayon, di ba? Ginugulo ang body of Christ. Sa YouTube, ang dami pinag-uusapan ngayon. Bakit ganito ang katuruan doon? Bakit ganito? Bakit ganito? Ito daw ang tama, ito ang tama. Ano ba ang tama? Ang salita ng Diyos. At never na tayo pa humusga. Ang husgahan po natin ay lumalayo na sa kalooban ng Diyos, lalo po sa gospel ng Diyos. Ano po nangyayari ngayon? Yung mga kilalang mga great man ng God, bumabaksak. Kasi hindi po kailangan ay matagal ka na sa pananampalataya. Kahit matagal ka na, kung lumalayo ka na sa katotohanan ng salita ng Diyos, babaksak ka. Hello? Dahil kung ikaw po ngayon ay sumusunod sa pita ng laman, pwede kang magkunwari. Saan ka nakapanig ngayon? Dahil ang mga lingkod ni Satanas ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan. Kaya na tayo sumusunod kung tayo nagkukunwari. Nagtatago ng ating sarili ng kasalanan at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sino sinusunod natin? Totoo ba tayo? Totoo nga tayo. Yun nga po ang ating niresolve ngayon. Pero kung tayo hindi totoo, ito sasabihin ko sa inyo, pagdating ng paghukom, hindi ka kikilalanin ng Diyos. Nangaral pa. Ang dami nangangaral ng Bible ngayon. Kahit sa religion, ang dami. Maganda pa nga kung minsan sila eh. Ang dami nagagawa, tumutulong, ang dami. Di ba? Tapos meron pang mga healing session sila. Di ba nabaltaan yan? Pag puputungan ng kamay, di ba? Natatilabays pa eh. Gumagaling, di ba? Hello? Eh sinong tunay naman ng paltaya? Ang tunay naman ng paltaya ano? 2 Korinto chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Jesus Christ ay isa ng bagong nilang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ito po ang tunay na Kristiyano. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Napakahalaga po ang topic na ito. Ito po yung pinag-uusapan maging sa mga libro, sa mga ano. Minsan po, nakakaligtaan po natin ang kalooban ng Diyos. Napakahalaga po sa paglagong spiritual ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero habang tayo po ay hindi naging totoo sa ating sarili. Sarili mo yan. Wala naman dadaya yan. Hindi ko kayo dadayain. At kayo magpapasya sa sarili mo para matama ka. Hindi ako. Hello? Wala akong magagawa sa sarili nyo dahil bawat isa sa atin ay mayroong karapatan. Hello? Karapatan mo yan. Sarili mo yan. Pero isa lang masasabi ko sa inyo, isa lang ang layunin ng Diyos. Gumawa tayo ng kabutihan. Kung natandaan niyo yung Efeso chapter 2 verse 10. Nilalang tayo, nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ para tayo gumawa ng kabutihan. Ang kalooban ng Diyos ay sinasabi sa salita ng Diyos. Wala tayong dadagdag, wala tayong babawasin.
Siguro nga, marami nangangaral ng mga praktikal. Tama po yun, nakakatulong. Pero para sa akin, unahin nyo ang salita ng Diyos. Ano ba yung nakasulat? Ulitin ko mga kapatid, yung hindi ka lang manalangin, anong relasyon mo sa Diyos? Palagay mo ba, yung nanay tatay may matutuwa pag pupunta ka sa bahay, hindi mo siya, ho, hindi ka nagmamano, hindi mo malang siya kinakausap. Nay, nandiyan ka pala, kumain ka ba nanay? Bakit po ganon? Dahil may relasyon kayo. Tay, kamusta ka na? Yung ubo mo ba? Ayos na ba? Bakit mo ginagawa yung kasi may relasyon kayo? Ganun ba? Kaya hindi na relasyon natin kung may relasyon tayo sa Ama. Magpapasalamat ba tayo? Lord, salamat po sa maghapon. Pag may problema ka, saan ka pupunta? Hindi ba sa Diyos? Yan ang tama relasyon. Lahat. Kalungkutan man, problema man, sabihin mo sa Diyos. Sinusuko mo lagi sa Diyos, hindi yung pag ikaw yung problema, saka ka lang din naging totoo. Lord, wala kami pera. Lord, pagalingin mo lang ako. Ay, paggaling na, sister, may gawain tayo. Ay, may lakad po kami. Kasi may pupuntahan kami. Pero mga kapatid, ganun pa man, Diyos lang nakakaalam. Nakikita ng Diyos ang puso natin. Hindi ko alam kung ano nalagay sa puso nyo. Isa lang masasabi ko, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At pag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. At ang susunod sa iyo, na magiging angkan mo, aalagaan niya ng patotoo mo. Kaya po ang pananalangin napakahalaga. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, manalangin po tayo dahil hindi natin alam ano ang susunod na mangyayari. Diyos lang ang nakakaalam. Kahit anong mangyari, marami kang iniisip, binabalak, plano, pero bandang huli, kalooban ng Diyos ang masusunod. Kawikaan chapter 21 verse 19. Kaya mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ilapit natin ang ating sarili. Alam mo, kaya mo naririnig ang mga salitang ito ng ating Panginoon. Binibigyan lang tayo ng pagkaunawa. Hanggang hindi tayo tumitigil sa ating ginagawa na ayon sa laman at hindi sa spiritual, mabibigo po tayo. Dahil ang pagsunod sa spiritual, kung minsan hindi man natin lubos na maunawaan, pero bandang huli, pagpapala ang darating sa atin. Maging tapat lang tayo, magtiwala tayo, manampalataya tayo sa Kanya na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung tayo may nagkamali, humingi tayo ng tawad. Lord, aminin natin, nagkukulang po ako sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Kung sa maliit na bagay nagkukulang ka, paano sa malaking bagay? Hindi ka magagamit ng Panginoon para mag-alaga ng kaluluwa kung ang sarili mo hindi mo kayang alagaan. Hello? Wala sa Bible yan. Pero masasabi ko, mahirap. Mahirap pagtuwid kung ikaw ay ayaw patuwid. Ikaw ang susunod. Ano nangyayari? Puro kahihiyan ang mangyayari sa buhay mo. Dahil lumalayo ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Yung pangit na buhay mo, babaguhin niya ng Diyos. Gaganda ang kinabukasan mo. Ang daming patotoo. Mga gangster sa Amerika, binago ng Diyos. Mga patapong buhay. Dito lang sa bansa natin. Ako, sa sarili ko, kung di ako naging born again, wasak ang buhay ko. Kayo po, ano pa totoo nyo? Hindi ba nyo naranasan na kayo binago ng Diyos? At babaguhin kayo hanggang kayo makatulad ni Jesus Christ. Dahil gusto niya makapiling niya tayo hanggang sa kabilang buhay. Gayunman, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Maliligtas tayo pero yung sinasabing pagpapala,
baka hindi po natin maabot kung hindi tayo mamumuhay sa kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Ilapit po natin ang ating sarili. Sige po. Itaas natin ang ating kamay, sabihin natin, Panginoon, aminin natin kung sino ka sa harapan ng Diyos at humingi ka ng tulong. Hindi kalooban mo ang dapat masunod, ang kalooban niya. Maaaring dumadanas ka ng problema ngayon. Sabi niya, anak, ito ang nais ko para matuto ka. Kaya po, O Lord, tulungan mo kami. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ang mga patawad po sa mga pagkukulang namin. Mula po sa akin, dalayan ko po, Ama, na patuloy gisingin mo ang aking buhay spiritual. Dumako po ako sa tunay na paglagong spiritual. At ang mga salita mong nadinig ko, hindi lang madinig ng aking tenga at ng aking puso, kundi ito ay masunod ko. Tulungan mo po ako, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Ako na lang po ang manalangin. Maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga biyaya. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagkakataon na kami makapaglingkod sa iyo dahil sa iyong Espiritu na nasa amin. Salamat po, Ama, sapagkat kahit kami nagkamali, nandyan ka na laging magkapatawad sa aming mga kasalanan kung kami ay hihingi ng tawad at manunumbalik sa iyo. Ama, dalayan ko po ang mga kabataan narito, ang mga kabataan, ang mga batang lumalaki. Lord, bagamat sila ay alagain pa, ang dalayan ko po, Diyos, lumalaki sila. At yung mga inilalapit mo sa amin, yung mga hindi po namin kasama, maaaring may mga problema, sakit man, ano po ang kanilang mga problema, meron mga pag-aalilangan, nahahatak sila ng masama. Panginoon, kami po ay dumadalangin ng iyong biyaya. Huwag mo silang pabayaan. Tulungan mo po kami na sila po ay maakay namin sa iyong paanan na magpatuloy sa pagsamba. Yung mga kabataan, yung mga elementary, O God, Lord, lumaki po sila at magkaisip, Panginoon, sa lugar na ito, na mayroong Diyos na totoo at buhay. At katakutan namin ang gumawa ng kasalanan sapagkat alam niya ang ginagawa namin sa loob at labas ng kapatid ito, sa loob at labas ng aming tahanan, maging saan man sila naroroon. Sa mga kabataang narito nag-aaral, sa college, sa high school, hanggang sa yung mga professional, O God. Lord, salamat sa kanila. At dalayan ko po, Ama, na patuloy yung mga estudyante, makatapos po sila, elementary, high school, college. Yung provision na kailangan nila, Lord, i-bless mo po ang kanilang mga magulang. Dalayan po namin lahat po ay makagraduate. At yung graduate na, at yung gagraduate pa, Lord, salamat sa katugon mo sa aming mga dalangin. Patuloy mo pagpalain at pagtagumpay ng iyong anak. Yung nagiging tapat sa iyo, Diyos, tulad ng aming pinag-aralan. Ibubuhos mo sa kanila masaganang pagkapala na ayon sa iyong kalooban. Idinadalayan ko po, Ama, maging mga may hanap buhay, mga negosyo, yung naghahangad ng trabaho o naghahanap ng trabaho, Panginoon, tulungan mo sila. Dalayan ko po yung pangangailangan nila sa bawat araw ay matugunan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na mayroong problemang spiritual at physical. Pagalingin mo po ang bawat isa. Kaawaan mo kami, Panginoon. Huwag mo kami ilayo sa iyong harapan. Bagkus maranasan namin lagi ang iyong walang hanggang pag-ibig na ibinigay sa amin ng mamatay sa krus ang aming Panginoong Jesucristo. Ama, maraming salamat. Purihin ka po, Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.